Tinanong ni Ye Chuan ang Undead Knight kung totoo ba ang lahat ng sinasabi nito. Sumagot naman ang Undead Knight na wala siyang mapapala kung magsisinungaling pa siya sa oras na ito. Inutusan niya si Ye Chuan na makinig ng mabuti sa kanya at huwag na raw itong mag-atubili pa. Itinuro ng Undead Knight ang direksyon kung saan dapat pumunta si Ye Chuan, kung saan makikita ang isang haliging bato na may nakaukit na disenyo ng tigre. Kailangan lang niyang lumiko pakanan pagdating doon at sundin ang mga susunod na tagubilin ng Undead Knight. Bago magpatuloy, agad muna niyang hinanap ng kanyang mga paningin ang kanyang mga kasama, lalo na si Miss Jiang. Ngunit natigilan siya nang makita niyang napakalayo na pala ng dalawa sa kanya. Malapit na ang mga ito sa hagdanan patungo sa isang napakalaking pinto. Dahil dito, napagpasyahan na lang ni Ye Chuan na kalimutan na sila. Hahayaan na lang niya ang mga ito at siya na mismo ang kikilos ng mag-isa. Sinunod niya ang itinurong daan ng Undead Knight hanggang sa makakita siya ng isang bukas na pinto. Agad siyang pumasok dito at nang makita niya ang daanan, nalaman niyang isa pala itong hagdanan pababa. Muli niyang tinanong ang Undead Knight kung totoo bang may kayamanan na nakatago sa ilalim ng lugar na iyon. Nagtataka siyang nagtanong kung ano ba talagang uri ng kayamanan iyon at kung maaari ba siyang bigyan kahit ng kaunting pahiwatig man lang tungkol dito. Sumagot ang Undead Knight na malalaman din naman daw ito ni Ye Chuan kapag bumaba na siya roon, at ang nakatagong tinadhanang ito ay para lamang talaga sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpok pa si Ye Chuan at agad na siyang nagsimulang maglakad pababa ng hagdanan. Samantala, doon naman sa itaas, sa mismong harap ng nakasaradong pinto, kinausap ni Xiang Guhao si Xia Beihai. Sinabi niya na nakita niyang malinaw ang lahat mula sa likod kanina, at mahigit 1/4 lang daw ng selyo ang napaganya nito. Nenas naman si Xia Beihai sa narinig at sinabing hindi niya akalain na mahilig pala itong magsalita ng kung ano-ano. Tinawag niyang isang kalokohan ang pamilyang Xiang dahil malinaw naman daw niyang nakita na mas marami siyang napailawan kaysa kay Xiang Guhao. Nagtitigan ng matalim ang dalawa habang idiniriin ni Xia Beihai na kung hindi ito naniniwala sa kanya, maaari pa nitong tanungin ang dalawa niyang kapatid na mandirigma. Nakangising sumagot si Xiang Guhao na isang malaking kalokohan iyon dahil mga tauhan naman nito ang mga nakasaksi, kaya natural lamang nakakampi ang mga ito sa kanya. Nagpaubaya na lang si Xia Beihai at sinabing hayaan na lamang ang usapin, dahil ang makipagtalo patungkol dito ay mababa para sa kanyang sariling dignidad. Kasabay nito ay tumalikod na siya kay Xiang Guhao. Dito ay iminungkahi ni Xiang Guhao na magsanib puwersa na lamang silang lahat. Paghatian na lang nila ng pantay-pantay ang kayamanang nasa loob ng pinto. Mas mabuti na raw na mapunta ang lahat sa kamay ng kanilang 4 na dakilang pamilya kaysa makuha pa ito ng mga tagalabas mamaya. Agad naman itong sinang-ayunan ni Xia Beihai, ngunit natigilan silang dalawa nang biglang may tumawag sa kanila mula sa kanilang likuran. Ito ay sina Miss Jiang at Shi Chunying na magalang na nagtanong sa mga senior kung kailangan ba ng mga ito ng tulong upang mabuksan ang pinto. Paglingon ng dalawa, napamura na lang sa kanyang isip si Xiang Guhao dahil may sumulpat na naman palang mga bagong mukha. Alam niyang kahit pa mabuksan nila ang pinto ngayon, liliit na lang ang magiging kabahagi nila sa paghahati ng kayamanan. Agad namang nagpakilala si Shi Chunying bilang isang instructor ng Nine Heavens Alliance. Sinabi niya na kung mag-aambag siya ng isa pang pag-atake, tiyak na mabubuksan na nila ang pintong ito, ngunit ang kayamanang nasa loob ay dapat na magkaroon din sila ng kabahagi. Inis namang nagtanong si Xia Beihai na kung kahit ngayon ba naman ay kung ano-anong basta-basta na lang na aso't pusa na sumusulpot ay gusto na ring makihati sa kanila. Itinanong niya kung sinasabi ba nito na walang kwenta ang pamilyang Xia. Nakangiti namang sumingit si Miss Jiang sa usapan at tinawag na tiyo si Xia Beihai. Sinabi niya na dapat ay naaalala siya nito dahil noong bata pa siya ay nakipaglaban ang kanyang sariling ama kasabay ni Xia Beihai, kaya maaari silang ituring na lumang magkaibigan. Idinagdag pa niya na dahil silang dalawa naman ang unang nakarating doon, pwedeng sa dalawang senior na ang mas malaking parte ng kayamanan na nasa loob, at handa naman silang kumuha ng maliliit na bahagi lamang. Dahil dito, nakakunot ang noong napalingon si Xia Beihai kay Miss Jiang at tinawag itong batang babae. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Xia Beihai nang makita niya ang maganda at hubog na katawan ng dalaga. Sinabi niya na hindi niya akalain na lumaki na pala ito ng ganoon karesponsable. Dahil doon, iminungkahi niya na magsanib puwersa na silang lahat upang tuluyang sirain ang selyo ng pintuan. Agad namang nagpasalamat si Miss Jiang, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip,
Nagtataka siya kung paano niya hindi napansin ang pagkawala ni Ye Chuan sa kanyang tabi. Samantala, doon sa ilalim ng kuweba, pinagmamasdang mabuti ni Ye Chuan ang kanyang dinadaanan hanggang sa makarating siya sa isang napakalawak na espasyo kung saan mayroong isang malaking trono. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang may isang taong nakaupo sa tronong iyon, at labis siyang nagtaka kung bakit ito naroon. Ang nilalang na nakaupo ay may madilim na mukha, may nakapatong na korona sa ulo, at mayroong malalaking pakpak. Bumalik ang eksena sa itaas kung saan naghahanda na sina Xia Beihai, Shang Guhao, at Shi Chunying upang puwersahang buksan ang malaking pinto. Unang kumilos si Xia Beihai at nag-ipon ng matinding enerhiya sa kanyang kamao. Kasunod nito ay si Shi Chunying na gamit ang kanyang malaking espada ay tinipon din ang kanyang buong lakas. Ganoon din si Shang Guhao na nagsimulang mag-ipon ng matinding enerhiya sa kanyang sibat, subalit sa kanyang isip ay nagpasya siyang hindi niya gagamitin ang kanyang buong lakas. Inisip niya na kung ibubuhos niya ang lahat ngayon, paano pa siya makikipag-away para sa kayamanan mamaya. Sabay-sabay na inilunsad ng tatlo ang kanilang pag-atake at pinakawalan ang kani-kanilang enerhiya. Direktang tumama ang mga ito sa napakalaking pinto na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog at pagyanig sa buong paligid. Dahil sa kanilang ginawa, nagliwanag ng husto ang selyo ng pinto at nagsimula na itong dahan-daang bumukas. Nang tuluyan na itong magbukas, agad iyong ipinaalam ni Miss Jiang sa lahat upang sabihing nagawa na nila itong buksan. Habang dahan-dahan silang pumapasok sa nabuksang napakalaking pinto, ang nagliliwanag na enerhiya mula sa selyo sa itaas ay biglang umagos pababa. Doon sa ilalim, hinigop ang enerhiyang ito ng taong nakaupo sa malaking trono na nasa harap ni Ye Chuan. Dahil dito, nagdulot ito ng matinding pagsabog ng liwanag na agad na ikinagulat ni Ye Chuan. Kasabay nito ay ang biglang pagliwanag ng mga mata ng nilalang na nasa kanyang harap. Hindi makakilos si Ye Chuan nang magsalita ang nilalang sa harap niya at utusan siyang lumapit dito. Nagtataka siyang nagtanong kung siya ba talaga ang kinakausap nito. Agad naman siyang sinigawan ng Undead Knight na nasa loob ng kanyang bracelet at inutusang magmadaling lumapit, dahil ang taong nasa harap nila ay isang general ng Celestial Race. Agad namang sumunod si Ye Chuan at lumapit sa general ng Celestial Race. Doon ay nakita niya nang malapitan ang anyo nito na halos kulubat na ang mukha, na tila ba tumanda na ng napakatagal na panahon sa loob ng lugar na iyon. Ipinabatid ng general kay Ye Chuan na ang enerhiyang nakuha niya kanina ay sapat lamang upang tumagal siya ng 1 minuto. Ngunit nagtaka ang general kung bakit ang taong nakatayo sa harap niya ngayon ay isang ordinaryong tao lamang. Biglang lumabas ang Undead Knight mula sa bracelet ni Ye Chuan at nagmamadaling lumuhod sa harap ng general ng Celestial Race na kanyang Panginoon. Ipinaliwanag niya na matapos ang ilang dekada ng pagsasala sa mga kandidato, ang taong ito na nasa harap nila ang pinakaangkop sa lahat. Walang nagawa ang general ng Celestial Race kundi sumang-ayon na lamang dahil wala na rin naman silang ibang pagpipilian. Nagulat si Ye Chuan nang tanungin siya ng Celestial Race kung maaari ba silang magkaroon ng isang kasunduan. Naguguluhan si Ye Chuan sa tinutukoy nitong kasunduan habang nakatitig sa mukha ng general, na ngayon sa kanyang paningin ay halos kapareho lang ng iba. Kahit pa isa itong Celestial Race, sa tingin ni Ye Chuan ay mukha lang itong isang matandang baboy. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.